Ngayong linggo mga ka-riders, nag-iikot-ikot tayo dito sa province of Laguna. Hinahanap po natin yung Keyway Icon 125 pero wala pa rin po hanggang ngayon. Ang alam ko sa NCR pa lang po meron. So ngayong araw, hindi naman sayang yung oras natin kasi may naispatan akong isa na namang 125cc category na motorsiklo po na Michikoshi. Kaya ito na muna po ang i-review natin ngayong August 3, 2025. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. Angas ng pula, sir, ano? Sige, sir, thank you. Ayaw pumayag po ni Sir John Lloyd na hindi gwapo si Jet4 RX. Kaya yan, panay ang pagpapakinis po niya. Kaya sir, baka meron kayo siya shoutout. Ayun, sa mga kasama ko dyan, shoutout sa inyo lahat. Okay. Mga 2 to 3 years ago, nang huli po nating na-review itong si SYM Jet4 RX 125. So wala pong kulay red noon, kaya nagulat tayo nung napadaan tayo dito po sa Consorte Motors, Sambat, Santa Cruz, Laguna. Meron palang kulay red nito. So ni-research nga po natin kung ilang bang kulay talaga ang available dito, kasi kadalasan po kulay white lang ang meron sila. So dito meron nga po silang red, meron din po itong black, gray, white. Pero dun sa website na nakita natin, meron pang kulay blue. Maganda rin yung kulay blue, mga riders. Isa lang po ang napansin ko sa body structure nitong si Jet4 RX. Medyo makitid siya dito sa front, diba? Pagdating dito po sa likod, bulky siya. Kaya mapapagkamalan mo rin siyang maxis kote sa lapad niya. Alam nyo na, i-compare ko siya sa ibang mga decals design, saka sa mga emblem. Panalo itong si Jet4 RX. Kita nyo naman, napaka-premium ng kanyang itsura. Dito po sa kanyang emblem na Jet4 RX, naka-emboss po siya. Tapos syempre medyo naka-chrome yan, kaya maganda po yan pag natatamaan ng liwanag. Then sa kanya pong decals, ang pulido ng pagkakagawa, walang masyadong kulay white lang na lining. And then panalo rin dito sa kanyang trademark na logo, ito pong SYM, diba? Yung Sanyang Motors. By the way, made in Taiwan po ang motorsiklo nito, mga riders, hindi po ito made in China. Ang galing ng kanyang color combination, diba? Black and red, angat na angat yung kulay niya. Wala na siyang ibang kulay na ginamit, kaya premium po ng itsura niya. And then sa lighting system, okay lang naman po yung combined bulb at LED. Ang importante lang po talaga yung headlight ang naka-LED, dahil ito po yung need natin na maging maliwanag, di ba? At ang maganda pa po rito, nakayuko or yung direction ng kanyang headlight pababa, kaya hindi po tayo masisilaw in case na makasalubong po natin. Meron din po siyang DRL na syempre kulay white po yan, magkabilang side. Then nakabukod po yung kanyang turning signals, which is tama naman, nandito sa ka-level ng ating handlebar para mabilis makita ng ating makakasalubong. Ma-aware sila kung tayo ba ay magra-right or left turn. Then flexible po siya at naka-bulb po siya, mga riders. And then dito po sa tail lights, makakita nyo naman, ganun din yung kanya pong turning signals, bulb ang ginamit. At dito po sa kanyang tail lights, napaka-unique, wala siyang katulad, mga riders. So ang ganda ng kanyang stoplight. Dito po sa gitna, LED po yan, mga riders. Then ito po yung kanyang pinaka tail lights. Parang baliktarang letter C, di ba?
Ang ganda ng kanyang forma, oh. Tapos bumagay pa dito sa grab bar. So dito walang problema, medyo nakaangat siya kaya hindi maiipit yung kamay natin paghawak. And then nakadagdag angas itong kanyang winglet. Carbon loaded pa siya mga riders, so hindi na natin kailangan bumili ng ibang accessories. Okay na yung forma niya mga riders. At nakaterno siya dito po sa kanyang headlight. Ayan, makikita nyo sa side. Tangos ang kanyang ilong mga riders. Ito naman front fender, ang lapad, oh. Glossy black siya. Then ang maganda pa po dito, ayan, CBS yung kanyang braking system. So nagtutulong po yung dalawang preno nila. Kahit drum brake po sa rear at dito naman po sa front IDs, malakas na rin po yan. Single disc na meron po dual piston caliper, telescopic fork na front suspension. At mapapansin nyo yung kanyang wheels, parang nagkakapareho sila ng wheels nung Husky ADB na 150. Ayan, kulay silver po siya mga riders, ha. Wala na siyang decals. Then ang size po ng kanyang gulong dito sa front ay nasa 110 by 70 by 12. So 12 inches lang po yung diameter ng kanyang wheels. At ang maganda dito po yung kanyang brand, CST tire po siya mga riders. 120 by 70 by 12 naman po ang size ng gulong dito sa rear. And then pagdating po sa kanyang preno, drum brake po ang ginamit dito sa rear. At naka single sided shock po siya mga riders. Okay, reminders mga riders, wala na po siyang kickstart. Wala po siyang nakalagay na pillion footrest. So dito naman po sa kanyang body, ayan, may apakan na naman tayo dito, kaya no problem. Maganda na rin at hindi tayo madadali sa lulod in case na nakababa. So ito, okay na. Malapad din po yung kanyang gulay board. Mapapansin nyo, magaspang siya. Hindi natin kailangan maglagay ng mating. At ang maganda pa po rito, hindi ko dito nakapwesto yung kanyang battery. Nasa ilalim po ng upuan. Pero bago natin check yung pwesto po ng battery, nagandahan lang po ako dito sa extension, no? Pwede tayo magtaas ng paa. O kaya kung may angkas tayong bata, pwedeng dito ipatong yung paa, di ba? At maganda, kakapit naman sa ating sapatos kasi magaspang po siya, oh. And then dito naman po sa kanyang upuan, premium din mga riders, so lalo na yung kanyang tahi. Meron siyang kulay gray na stitches. Ayan, hanggang dito sa likuran. Okay, dito po yung kanyang brand, SYM. And then magkaiba po sila ng klase ng seat cover. Medyo madulas po dito sa rider seat at dito po sa back rider, magaspang naman. Pero okay lang kasi malalim naman po yung kanyang tapas or yung shape, kaya hindi basta-basta dudulas. At nakahulma po sa hitagpitan ng rider itong kanyang upuan. And then dito naman po sa kanyang side stand, meron po itong kill switch sensor. Then sa kanya pong center stand, malapad, diba? Buong-buka siya. Saka medyo matataba yung bakal niya. Malapad din po yung kanyang U-box. So maganda, i-check natin na. Limot ko na po kasi nung tayo nagsukat dito, eh. So maganda yung pwesto ng kanyang battery mga riders. So nandito sa ilalim talaga ng upuan. Meron siyang bahay dito. Kaya lang hindi pa po ito activated, eh. Kaya hindi ho natin makikita yung kanyang mga ilaw. Nakahulma naman para sa helmet itong kanyang U-box. So dito po, medium size lang po ito mga riders, ha. Bali NHJ helmet. Okay, sakto po, oh. Lumapat siya. Kaya panalo pagdating sa U-box, malaki. Pero tingin ko yung pong mga XL na mga, alam niyo na, yung mga branded na helmet ay mukhang hindi po pwede. Nasa U-box po pala yung kanyang USB ready na charging port. Okay, maganda rito mag-charge at hindi tayo gagamit ng cellphone habang tumatakbo. At the same time, mabilis mapu-full charge ang ating cellphone dahil nakatago nga po dito sa under-seat storage. And then sa kanya pong stock na muffler, ganun pa rin po, wala namang nabago. Meron siyang plastic na heat guard. And then yan, maliit lang yung kanyang canister tube, kaya sigurado napakatahimik po ito mga riders. Pero bulky siya, oh, laki. Tapos hindi naman siya kahabaan. Protected tayo sa elbow, syempre ito talagang sobrang manginit. Kaya mahaba naman po yung kanyang heat guard. At dito may bakal pa po na kadugsok dito po sa fan cover niya. Bali ito lang po, meron lang siyang protection para sa heat guard nga po. And then 800 ml po yung kanyang engine oil capacity. At sa kanya naman pong gear oil, nasa 100 ml naman po mga riders. Paalala mga riders, ha, automatic CVT po ito. So alam nyo na, maintenance lang ang susi, magpalinis ng gilid, lalo na palusok tayo sa baha.
ngayong tag-ulan. And then isa pa po magandang features dito po sa SYM Jet 4 RX, yung kanya pong fuel tank na andito na sa harap ang pwesto, di ba? Ang galing. Ang nakikita ko lang po na ganito ang style ng fuel tank na nasa harap. Hindi ako nagkakamali, yung pong Mio Gravis. At saka yung isa pa, yung Ntorq na TBS, nasa likod naman po yung kanyang tangke. Pero para sa akin, ito po ang the best. Kasi yung weight distribution po ng motorsiklo, nagiging balanse. Siyempre, pag may bigat po dito sa harap, lalo't may angkas po tayo, may iwasan po natin yung lifting effect o yung biglang pag-iktad ng motorsiklo pag biglang arangkada. And then check natin mga riders yung pagbubukas ng kanyang fuel tank ha. So ito po yung kanyang ignition. By the way, disusi pa rin po siya mga riders ha. Kaya meron naman siyang shutter key lock. So upon instruction, ang sabi sa atin, ididiin ng husto, saka pipihitin. Ayun, bubukas na siya. So ayan, meron pong 6.2 liters na fuel tank capacity itong si SYM Jet 4 RX, which is above average naman para sa isang 125cc na motorsiklo. And then yun nga po, pagbubukas naman ng upuan dito sa kabila. So nabuksan na natin to eh. And then meron po siyang utility hook dito sa gitna. Tama-tama naman, pag mamamalengke tayo, marami tayong pagsasabitan. So dito sa ilalim, check natin na okay, wala na po ditong sabitan. Tingin ko dito po, kasya po dito ang kalahating kapambigas sa laban po niya mga riders. So, pagdating po dito sa kanyang handle post, napakaangas mga riders, di ba? Aluminum siya, naka stainless na Allen bolt, and then yung kanya pong brand na SYM dito sa gitna. And then naka naked handlebar po siya mga riders. Nga lang hindi po alo yung kanyang naked handlebar. Panalo na rin sa kanya pong digital panel. Unique din po yung kanyang shape, di ba? Although maliit lang siya, pero sakto lang yan. Okay, wala nga pong battery ha. So dito lang po makikita natin yung kanya pong turning signals. Sa baba yung check oil sign dito po sa left. And then meron po siya dito na select and menu. Pag-a-adjust po natin ang ating mga indicators. Then dito naman po sa right side, nandito po yung check engine sign at saka yung kanya pong fuel gauge. Solid din yung kanya mga switches and button. Kita nyo meron siyang color coding, di ba? Dito po sa high beam, low beam sign, kulay gray yung kanyang button. Then kulay black naman po sa turning signals. Then meron po siyang switch off sa gitna. Horn, kulay red na button. Then yung kanya naman pong hazard lamp, ito, kulay yellow. Then switch off. Then electric starter, push button, kulay red. Sa curve weight po ng Jet 4 RX, tumitimbang po ito ng 115 kilos. And then mataas po yung kanyang ground clearance, nasa 150mm at 785mm na seat height. Akala ko nung una mahaba po yung kanyang side stand. So in-expect ko hindi masyadong naka-slant ang kanyang pwesto. Pero ayan, kita nyo naman, no, tama-tama lang. Ay, sakay na tayo ha. Ayun, dahil 785mm nga po ang kanyang seat height at medyo malapad po yung kanyang upuan, kahit 5'8 po tayo, nailalapat natin yung isang paa, pero yung isa po medyo tiyad lang. Pero siguro pag lalapit tayo, ayan, pwede lapat ang dalawang paa. Pero alam nyo, para sa akin na importante mataas ang ground clearance para nga po sa baha. Tapos yung seat height naman ay kaya itong gawa ng paraan po, pwedeng tabasan natin yung upuan or palit tayo nung maninipis na upuan lang para bumaba siya, di ba? Naka-upright position po yung kanyang handlebar, kaya hindi po tayo pasubsob. Kita nyo yung curve niya, di ba? Ang taas ng pagkaka-curve ng kanyang manibela. Kaya komportable po tayo dito mga riders. Kahit meron pong bar end yung kanyang naked handlebar, hindi po siya mahaba tignan kasi naka-curve nga po siya. So tamang-tama lang, pwede pa rin yung singitan. Okay, check natin ha. Ayan po ang distansya natin sa gulay board, may allowance pa naman. Yan na yan, sa angkas natin dito naman. May apakan na, di ba? Sa kabila. So sa turning radius nga po, yun lang, medyo aabutin yung ating tuhod. Siguro dahil matangkad nga tayo, mahaba yung tuhod natin. Pero okay naman, hindi naman tayo liliko ng ganyang ka-sharp, di ba? Siguro hanggang dito lang. Kaya wag tayong kabuka mga riders, lalo't mag-sharp curve tayo para wag maipit po yung mga tuhod natin. Then dito sa kabila, okay, dito hindi naman naabutin, no? Kami distansya pa naman sa ating kita. Dito naman po sa kanyang preno, kita nyo combi brake siya, oh. Kaya tulong po yung dalawang yan. At maganda rito, may protection na rubber po yung kanyang preno, oh. Kasi ito medyo matatalas din po ito eh. Pwede tayong mapasabit din dyan pag bigla ang preno. So ayan po din protection. And then dito po sa kanyang drum brake sa rear, check natin. Okay, tamang-tama lang, oh. Kahit half press lang kumakagat na siya. Pero siyempre hindi siya kasing lakas ng disc brake.
Okay, check po natin dito sa front brake na disc. Ganda ng kanyang brake lever. Naka-chrome. Pero aluminum po yan, ha. Okay, dito po, very responsive siya. Malakas yung kanyang preno, mga riders. And then, lastly, yung kanya pong shock. Okay, kahit naka single-sided shock lang po siya, komportable po yung kanyang shock absorber dito sa rear. Maximum power of 11.2 horsepower at 8,500 RPM and 10.3 Newton meter of torque at 6,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa kanyang cooling system, and then fuel injected na po sa kanyang fuel supply system. 124.6cc displacement, and then Euro 5 compliant na po sa kanyang emission control. And then sa fuel consumption, wala naman pong nabago. 43.5 kilometers per 1 liter at sa top speed naman po 100 kilometers per hour. Ayon po yan sa manufacturer's claim. At syempre i-update po natin ang presyo ng Jet 4 RX 125 ngayong August 3, 2025. Wala pong nabago mga riders since na una natin na-review to. Ganun pa rin po ang kanyang cash price, 79,900 pesos. 5,000 lang po ang kanyang down payment, and then meron po siyang 6 na terms. Sa pinakamahabang term siya, 3 taon, 3,738 po ang kanyang monthly. Siyempre may rebate po pa rin silang 200 pesos. Yan lang po muna ang update para sa motorsiklo po ng SYM dito po sa Consorte Motors, Sambat, Santa Cruz, Laguna. Okay mga riders, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.